Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So linggo ngayon, ibig sabihin day off ko ngayon. At sa wakas, kahit papaano na test ride ko na itong aking Sunpeak Spark na Aerobar Rigid Fat Bike. Kaso nga lang, kanina kasi may event eh. Kaya nagpalit ako ng dating dito. Mga 10:30 na ako, di pala 10:30, mga nagpas 10 o'clock na ako nandito. So pag ganitong oras, yan, kitang-kita nyo na napakalakas ng hangin. Napakalakas ng hangin. So, ganda ng timing ko, no? Ang lakas ng hangin. Tapos ito pa yung gamit ko, yung fat bike. Sa unang aking test ride. Yan, share ko lang ng konti ng aking first time ko pag test ride ito. Na syempre, naka-aeroboards na kasi may aeroboards natin. Mamaya talakayin natin to, no? Syempre, malakas ang hangin. Tapos, wala pang speedometer ang aking... Wala pa akong speedometer dito kasi hindi ko pa alam i-calibrate yung speedometer ko kung ilan yung tire circumference ng 26 by 4.0. Wala kasi sa cat eye na wala kasi doon sa cat eye na circumference chart yung tire circumference settings ng fat bike na 26 by 4.0. So nakalimutan ko kasi syempre 9 years ago pa yun, no. Dati kasi meron pa akong Garmin noon na H500 na may speed at saka cadence sensor. Yung nung ginamit ko dati yung fat bike noon nung way back nung 2016 pa, so 9 years ago na yun. Na-calibrate ko yun doon sa Garmin. Kaso nga lang sa sobrang sa halos isang dekada ang nakalipas, hindi ko na maalala. At saka nakalimutan ko na kung ano yung tire circumference nun. Kaya nung nag-ITT test ride ako sa Bermosa dito, wala akong ka-idea kung ano yung pacing ko. So pasensya na, no? Yan. So hanapan ko muna ng paraan kung paano ko mai-correct, may calibrate ko na maayos yung speedometer ko para dito sa gulong na to. I-share ko sa inyo yung siguro yung mga giging pacing ko. Ano pa? Ano pa ang may share ko? Medyo tricky kasi yung gulong eh. Itong stock nito na compass, no. Ito yung gulong na nakakabit dito eh. Pag kurbada kasi bigla na lang, pag medyo babanking na, bigla na lang kakabig kagad eh. Siguro dahil dito sa knobs na to. Yan, dahil dyan sa knobs na yan sa gilid, kaya kapag babanking ako ng konti, bigla na lang kakagat. So nakakatakot mag-aero bar habang nakabanking. Dapat siguro dito yung talagang full slick. Yan, full slick na gulong, no, para mas swabe yung liko yung banking. Kaso nga lang, akala ko yung Chaoyang Sandstorm na in-order ko sa Cebu Ken Cycles darating nung kahapon ng Sabado, no. Hindi pala dumating. So hantay ko pa bukas. Yon. So ano pala, share ko pala sa inyo yung update dito kasi medyo marami-rami na yung pinalitan ko dito eh, no? So share ko lang sa inyo. Ayan, unahin muna natin yung fat bike, yung aero bar, no? Ito yung Tosic na carbon na aero bar. So shoutout pala sa nagbenta sa akin ito. Nakalimutan ko na yung pangalan. Yun na naka-sunpid na pula na road bike. Kasi nakita ko siya dito sa Bermosa na hindi na gumagamit ng aero bar. Kaya kahapon nung Biyernes tayo nagtatanong, Biyernes ba o Sabado kahapon? Kahapon pala nagtanong ako kung balak niya ibenta to. 'Yon, nung nalaman ko na ibebenta, pumayag siya ng 2 gigs, kaya 'yon, nasa akin na to. So shoutout sa inyo. Shoutout para sa iyo, idol, no. Maraming salamat. Then ito yung nabili ko sa Shopee, no. Unahin muna natin tong nasa cassette sprocket ko, Sunshine SG na 1150 na to, no, kasi pang long ride setup kasi talaga itong intention dito sa aking watt bike, no, kaya malaki yung range ng sprocket, tsaka naka 1 by na lang kasi yan. 1150 na cassette sprocket. Then ito first time lang ako gagamit, first time lang ako gumagamit itong L2 na brand, no. Ito naman yung L2AX na pang 11 speed din. Gusto ko sana mag S-Ride na 12 speed, kaso nga lang hindi magiging compatible doon sa freehub kasi yung freehub nito pang 11 hanggang pang 11 speed lang. Yan. Tapos yung chain naman, Shimano HG601 na 126 links.
Yan, mahaba na. Kasi doon sa F-Seed ko, 116 lang eh. Then ito, pambansang chainring, 1 by narrow na rounded na Decas na 3080. Yan, first time lang ako nakagamit ng 3080 na chainring kasi nga fat bike kasi yung ginagamit ko. Although na nakagamit na ako dati ng 48, 38, 28 sa fat bike no 2016, kaso nga lang manual shifting lang eh, no? Yan. So yun yung talagang upgraded dito, yung sa drivetrain. At saka ay buti ko nang nakalimutan, syempre shifter. Nung una kasi Altos to eh, ngayon L2AX na 11 speed shifter. Ang masasabi ko lang, since the first time lang ako nakagamit ito, hindi ko nagustuhan yung shifting design nito eh. Kasi sa Shimano, dito sa upshift, dito sa downshift. Ngayon naman dito sa upshift, dito sa downshift. Tama ba? Paki-correct na lang ako ha. So pag magpapalit ka sa malaking sprocket dito, sa maliit na sprocket naman dito. So parang nahirapan ako na kailangan pang ilayo ko yung kamay ko para lang maabot to. Yan. So hindi ako portable dito so far. Siguro pasanay na rin ako pag ilang beses ko ginagamit to. Sa Shimano kasi nandito kaya mas madali. Yan lang naman yung complaint ko. Diyan sa L2AX na to na shifter. Yan. Pero okay naman shifting, okay naman. Maayos naman, no? So pala, nakalimutan ko, share ko sa inyo yung gearing ko kanina sa Vermosa na mahangin. Bali, syempre 3080 yung chainring ko sa southbound do sa Paahon. Tapos katulad sa MC ko 13T sa sprocket, no? 3813 ang aking gearing sa Paahon. Yan, by feel yun threshold pa rin, walang tutok. Yun nga lang, wala akong wala akong idea ko nung speed kasi nga wala akong speedometer. So sa ganong gearing by feel, okay, medyo okay naman, pero medyo nangangailangan pa ng konting torque pa. Yan, pag ganon ng gear ratio ko sa fat bike. Ang talagang napansin ko yung pababa. Yung 3080 sa chainring tapos 11T sa sprocket, bitin na bitin sa lusong. Kaya hindi ako kahit na wala akong speedometer, parang feel ko na kulang yung speed ko sa lusong. Hindi ako makapag-generate ng enough power output dahil siyempre alam niyo naman na low cadence, high gearing, heavy gearing at saka low cadence ako. Overspinning na ako kanina sa gearing na 3811. Yan. Feeling ko mababa lang ang aking top speed dito. Kasi wala akong speedometer, no? Yan. So itong setup pala, itong setup na to na 3080 na chainring na tapos 1151 na sprocket, maganda lang to sa mga long rides, no? Pero sa Vermosa, bitin ako sa 3080 sa lusong. Yan. Yun yung aking personal feedback. Yun nga. Siguro pag mag-ensayo ko dito sa Vermosa, magpapalit ako ng 40T. Try ko naman yung 40T na chainring kasi pag ganyan na medyo nakakaramdam ako ng bitin, hindi pwedeng sobrang biglaan laki ng chainring. At saka baka mamaya kasi tatama na dun sa chainstay. 40T muna. Yan, 40T. Baka sakaling medyo bumilis yung sa lusong ko, no? Kasi kapag nag-ensayo ako dito sa Vermosa, wala akong pahinga. Ahol, lusong, same power output pa rin yung ginagawa ko. Nagpapahinga na lang ako kapag tapos ng aking threshold interval session. After siguro mga 35 to 40 minutes ang interval ko. Tapos pagkatapos doon ako magpapahinga. Pero during na gano'n ang session ko, wala akong pahinga hanggat maaari. Yan. So ano ba yung ibang papalitan ko bukod doon sa 40T? Ano lang naman yun pang Vermosa lang yung 40T. Yun nga, itong gulong, kaya siguro nakaramdam din ako ng medyo kunat kasi nga naka nabitars lang ito ng compass. Tapos ang maximum PSI lang nito ay 20 lang. Hindi ko alam sa Chow kung ilan yung maximum tire pressure doon, sana 30.
Sana 30, no? Para makarga ko man lang kahit mga 28 PSI. Tsaka slick tire yun. Kaya siguro, kaya malamang magiging mas mabilis yung pacing ko dun. Sa, kapag depende na ako ng, yung Chaoyang Sandstorm kasi slick tire yun eh. Tapos, ano ba yung, ito yung ano pala, nung Monday pa ako umorder nito eh, yung Halotech crankset na na Pro Wheel. Hanggang ngayon wala pa akong balita eh. Nakaship pa lang, hindi ko alam kung umalis na ng China o dumating na Pilipinas or what, di ko alam eh. Kaya dito muna ako. Kaso nga lang ito kasi para mas yung spindle kasi nito ng square taper para masyadong mahaba eh. Kaya parang masyadong buka. Masyado kasi yung buka dito. Although na normal naman sa fat bike yung ganyan, yung malaki yung Q factor. Pero to kasi pag naka-square taper, overkill na eh. Siguro pag na ganun na yan, kapag nag-Halotech na yan, uusog na yan ng konti inward. Yan, mas ayos na. Yan, so mas magiging medyo okay na yung power transfer ko, no. Kasi sumobra naman kasi yung yung lapad, no. Kasi nga mas malapad, feeling ko mas malapad pa to kaysa doon sa nagamit ko dati na fat bike no 2016. Yan. Tapos medyo 8 to. Kailangan i-align to, medyo 8 yan. Tapos sa stem, parang kailangan ko ng parang kailangan ko ng 150 pa rin eh. Kaso gagastos na naman ako, tingnan ko muna. Kailangan na lang siguro na i-dap ko na lang katawan ko sa ganito. Yung sa ganyan kahabang stem. Kasi mahal-mahal ng Paloma stem na brand yun. Natsambangan ko lang kasi na nakabili ako ng mura kay Humble Beast eh. So yun na lang muna ang aking update dito. Actually ito na yung part 3 nitong aking pag-build ng aking Aerobar Rigid Fat Bike. Yan. So halos kompleto na. Medyo na-awkward lang ako dito sa baba ng top tube. So gagawin ko dito, lalagyan ko ng top tube bag. Mas gaganda na yan pag may top tube bag. At saka mas maganda, dito ko na ilalagay yung mga gamit ko. Yan. So hindi ko naman kasi pina-prioritize yung timbang nito, no, kasi yung lightweight na target ko nandoon na sa MTB ko eh. Ito hindi na. Bahala na kung anong timbang nito, basta makakuha ko lang yung setup na gusto kong long ride, no, regardless ko nung weight pa naman na ang lalabas nito. Yan, hanggang dito na lang. Magtatanghaling na, sobrang init na. So kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.